Pinakamurang adventure scooter sa buong Pilipinas. Siyempre, walang ibang kayang gumawa niyan, kundi Rusi lang. Silipin natin ngayong araw itong Adventure X 150. Tara! Grabe na talaga Rusi guys. Talaga sumasabay na sila sa mga modern specs and features. Ngayon, nauuso yung mga adventure scooter. Siyempre, hindi papahuli ang Rusi dyan. Tignan nyo naman yung forma oh. Hindi talaga mapag-iiwanan. Sobrang ganda ng style niya. Medyo may pagkahalin tulad dun sa RFI ng konti yung mukha niya. Pero, adventure scooter na siya this time around. May mga projector lamps tayo dito na headlight. LED na rin po yan. Ang mahalaga, adjustable na rin po yung kanyang pinaka-windshield. O, diba? Na-adjust lang yan na ganyan, no? Easy to adjust. Tapos may parang mga carbon finish lang din siya ng mga fairings. Ito sa kanyang pinakamukha. Very elegant at appealing sa akin itong kulay white na variant, Edisens. Siyempre, hindi mawawala dyan yung LED natin ng mga turn signal sa unahan para makapag-add ng rugged na look sa motorsiklo. Minimalist lang yung kanyang Rusi. Dito sa fender niya, ganda rin ng shape po. To be honest guys, pag nakita nyo sa personal, ang ganda na rin talaga ng paint job ng Rusi. Hindi na rin talaga sila basa-basa. Tapos sobrang competitive pa ng presyo. Siyempre, obvious na makita na agad yung CBS. Combi brake system na rin po ang motorsiklo na ito. Siyempre, hindi na tayo pwedeng ma-expect ng ABS para sa presyo at malalaman nyo mamaya kung magkano lang yung presyo nito. CBS, hindi na talaga tayo makakapag-complain. Ako nga personally, yung CBS nung Honda PCX, solved na ako eh. Para sa akin, okay na rin yun. Pero kung gusto nyo na ABS, of course, we can expect na mas magiging mahal yung presyo. Isa pa sa maganda sa kanya, Nedisens, pang adventure talaga kasi naka-protective boots na yung kanyang telescopic fork na suspension sa unahan. Naka-disc brake na rin tayo dito sa unahan. Tingnan nyo naman yung pagkakadesign ng kanyang mags. Oh. Sobrang daming spoke. Para siyang off-road talaga. Dual sport na rin yung kanyang mga tires. 14 inches wheels, so 110 by 80/14 at tubeless na po yung kanyang mga tires, Nedisens. Tingnan nyo naman kung gaano kapogi side profile, Nedisens. May mga decals tayo dito na Rusi. Tapos gusto ko yung combination ng black and red na decals. Adventure X nakasulat dito. Tapos water cooled at 4 valve. Nakasulat na rin pala yung specs niya dito eh. Oh. And then dito sa may bandang middle side 150i. At sa isa pa sa nagustuhan ko dito, Nedisens, straight out from the casa ay meron na siyang parang mga guard dito sa pinaka footboard. Meron na siyang built-in. And then yung kanyang aluminum na pillion step andito rin. Ganda ng quality. So, I'm not quite sure. Parang wala akong nakikita na sensor pero parang wala siyang kill switch sa side stand. Siyempre, kagaya ng mga ibang adventure scooter ay naka-naked handlebar na rin po tayo. So, dito lang sa gitna yung parang silver niya. And then, matte finish na black yung kanyang pinaka-handlebar. Meron din siyang built-in na passing light, hazard switch, kill switch, at saka light switch. So, pwede mong patayin yung ilaw kung gusto mo makatipid sa baterya during daylight. Pero ngayon kasi sa LTO, always on na yung mandatory nila. Siyempre, hindi na rin papahuli yan kasi ng LCD na meter panel niya na 4 inches. Panalong-panalo na. Of course, may 2 configurations din yan. Isang set at isang adjust. Meron na rin po siyang USB ready na charging port na andito sa may gilid. So kapag nagpakabit ka dito ng cellphone holder, pwede ka nang mag-charge ng smartphone mo while driving. So iwas lobat at saka pwede na talaga tayo mag-long ride sa mga liblib na lugar. Siyempre, tingnan natin kung kakasya yung ating iPhone 15 Pro Max 1TB fully paid. Okay. Hoy, kasyang-kasya. Magnet pala to, Nedisens. Hindi siya yung parang ipupush. Magnet type yung kanyang pinaka-side pocket. O, di ba? Sosyal. Sobrang maganda sa kanya, Nedisens. Nasa front na rin yung kanyang pinaka-fuel tank. At ito po ay tumataginting na 11 liters of fuel tank capacity. Just to give you an idea, yung ADV 160 ay 8.1 liters lang yung fuel tank capacity niya. Pero itong isang to, 11 liters. Pagdating sa fuel consumption, syempre di pa natin siya natetest drive. Pero alam ko na magiging matipid ito sa gasolina dahil FI na rin po ang motorsiklo na to plus 150cc pa. Abangan nyo na lang pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, mapahirap tayo ng ganito kahit bibili dito sa Rusi, sa Canlalay, Binyan, Laguna. Baka kayo makabili nito, pera para ma-review natin at ma-testing natin yung fuel consumption. Gusto nyo mapanood yun, Nedisens? Make sure naka-subscribe. Alamin naman natin kung ano ba yung engine nito kagaya ng inaantay ng karamihan sa inyo. So meron tayong 149.3cc to be exact, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at syempre 4 valves na kaya hindi na rin kayo mabibitin sa power output ng isang to. Maganda sa kanya, bukod sa FI na ay naka-liquid cooling system na rin po siya. So hindi tayo mag-overheat at makakasabay na rin talaga dun sa mga mamahalin na adventure scooters. You can also expect a maximum power of 14.7 HP at 8,000 RPM and a maximum torque of 14 Newton meters at 6,750 RPM. Meron din siyang compression ratio na 9.3:1 at bore and stroke na 57.3 by 57.9 mm. Napansin ko sa seat niya, Nedisens, isang buong assembly siya. Walang mga stitches pero matte yung finish kaya kahit
anong material ng ating pants ay hindi naman tayo dudulas. Tapos meron siyang konting ambok dito para stopper ng ating pillion ride at saka separation na may konting support sa back natin. Pwede kang mag-upright sitting position at pwede ka ring naka-cruising style kung nangangalay ka na sa biyahe. Medyo mataas ang seat height ng isang to, netizens. Abot naman ng 5'4" na kagaya ko, pero 810mm ang kanyang seat height. Mas mataas pa siya sa ADV 160 na 780mm lang yung seat height doon. Siguro kung may points for improvement ako sa motorsiklo na to is yung kanyang ground clearance. Sa nakikita ko sa personal, mukhang mataas naman, pero on papers kasi nakasulat is 120mm lang yung kanyang ground clearance. Siyempre, kung gusto natin ng adventure scooter, dapat yung pwede nang medyo tumawid-tawid sa mga baha or mga ilog, yung kayang-kaya makipagsabayan na rin kahit sa modalin, di ba? Pero so far, bukod dun sa maikling ground clearance, yung kanyang style and sitting position, masasabi kong rugged na rin talaga. Halata naman, di ba? Tsura pa lang. If you will compare it sa ADV 160, ang ground clearance noon as a standard ay 165mm. Medyo may kabigatan nga lang din ang motorsiklo na to kasi 142 kilograms ang kanyang curb weight, and if you will compare it sa ADV 160 ay 133 kilograms lang ang weight ng isang iyon. Pagdating naman sa overall dimensions, netizens, mas maikli siya sa ADV 160 pero mas malapat at mas mataas siya. 1,340mm yung kanyang pinaka wheelbase. Tingnan naman natin yung likurang bahagi niya, netizens. Meron siya napaka-sturdy na grab bar for our pillion ride. Napakalaki nitong kapitan ng angkas dito. At ang maganda sa kanya, yung taillight niya, meron siya sariling flavor. Hindi siya medyo nakigaya dun sa mga ibang ADV scooter. Nakahiwalay din yung mga turn signals niya. Meron din tayong reflector at plate light para sa ating plaka. Kung medyo mabibitin kayo sa haba ng kanyang fender, ay meron naman po siyang built-in na mudguard. So hindi magiging makalat kung dadaan tayo sa mga putik, mga madudumi, mga baha. Dual suspension din po or dual shocks yung kanyang pinaka rear suspension pero wala pang baso. Very sporty rin yung kanyang pinaka muffler sa gilid. Malaki din siya, naipagsabayan na rin talaga. At 13 inches naman yung wheels niya sa likod. Kung sa unahan ay 14, sa likod ay 13. 130 by 70, 13. Mas babagay siguro dito, no, kung makakapitan natin ng top box na hybrid from Nedi Shop. Lalagay ko lang din dyan sa comment section kung gusto nyo umorder. Meron lang siyang isang feature na hindi sumabay sa mga modern scooters ay yung kanyang pinaka susian dahil naka-manual key pa tayo at hindi pa to keyless. Pero maybe soon, magkaroon din sila ng mga keyless version. Pero at least functional, wala ka nang iintindihan kasi makamasa nga ang Rusi eh. Ayaw na rin nila na maiintindihan na malolobat yung remote. Manual na susi, it will work naman eh, di ba? Why fix it if it ain't broke? Sabi nga nila. So pag binuksan natin yung kanyang seat, meron din siyang napakalaking seat storage. Wala tayo ng exact liters na seat storage niya. I think kakasya dito yung ating Evo helmet na RX5. Perfect fit to para sa compartment ng Rusi Adventure X150. Dito pala nakakabit yung baterya niya. So kung magangamba kayo na tatawid kayo ng ilog or baha, mataas po yung placement ng baterya. Kaya goods na good. Bukod sa CBS, netizens, ay naka-disc brake na both sa unahan at sa likuran. So iba, di ba, mga naka-drum brake pa lang, di pa makasabay. Pero itong isang to ay naka-disc brake na siya pati sa likurang gulo. Panalo, di ba? Meron nga pala itong tatlong kulay na available, netizens. Merong pula, black, at ang favorite ko sa kanilang tatlo is itong kulay white. Ang ganda nung pagka-white niya, netizens. Meron siya ibang kulay kapag ka natatamaan ng araw. So ang tanong, magkano nga ba ang presyo nito, netizens? Ito ngayon ay merong SRP na 110,000 pesos. Opo, ganun siya kamura, 110,000 pesos. May adventure scooter ka na. At ang maganda dyan, mabilis lang mag-apply sa Rusi, mabilis lang din ma-approve. 10,000 lang ang pinaka-ida down payment mo at may uuwi mo na to. You can pay it for as long as 3 years. 4,495 lang yung inyong magiging monthly at magkakaroon pa ng rebate na 300 kapag on time kayo nagbabayad. Para sa inyo, netizens, sulit ba tong Adventure X150i ng Rusi? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Gusto nyo bang makapanood ng test drive nito? Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.